Salamat Mandani, nagbabala si Pangulong Duterte na suspindihin ang privilege of writ of habeas corpus kapag nasagad sa mga komunikasyon sa utos niyang repasuhin ang mga kontrata ng gobyerno. Darito ang unang balita ni Joseph Morong. Magkompromiso na lamang daw ngayong nasa Pag-asa Islands na ang ilang Chinese vessels. Sa ambush interview pagkatapos siyang dumalo sa convention ng mga piskal sa Palawan nitong Huwebes, sabi ng Pangulo nung una hindi raw magagawa ito ng China. Wala pa raw report sa kanya ang militar. No, the Pag-asa Island belongs to us. Is that yung base natin? Of course, China would never do that. I assure you, unless China wants a war with us, hindi ako papayag kung pati yung Pag-asa occupy nila. No, of course not. Pero nang banggitin sa Pangulo na mismo ang Western Command ang nag-ulat na may mga lampas 200 Chinese militia sa lugar, sabi ng Pangulo mahirap nang itaboy ang mga ito. Kung gusto natin, we have two options. We drive them away by force. Or can we do that? Unless we want to commit suicide, if you go to war, we go into a compromise for the time being. Pero mismo ang Department of Foreign Affairs na nagsabi na paglabag sa sovereignty, sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas ang paglalagay ng China ng Chinese militia sa Pag-asa Islands. Samantala, galit ng Pangulo kay Senador Franklin Drilon dahil sa pagpuna nito sa utos ng Pangulo na reviewin ang mga kontrata ng gobyerno. I support the proposition that this contract should be reviewed, but I put caution on the fact that there are contracts which are existing, duly executed, and we should exercise care and in labeling these contracts as onerous because the faith of the other parties in the ability of the government to honor its obligations, it's at stake. Sabi ng Pangulo bakit daw kinikwestiyon ang desisyon niyang ito, alam naman niya kung mapapahamak ang gobyerno sa mga kontrata. Sabi ng Pangulo pag nasagad daw siya, sususpindihin niya ang privilege of writ of habeas corpus. Ibig sabihin mga aresto ang gobyerno kahit walang warrant of arrest. Aarestuin daw niya si Drilon at mga kasama nito. Bukod dito ang pagdedeklara ng Revolutionary War hanggang matapos ang kanyang termino. Pero pag ako ang pinaabot ninyo ng sagad, I will declare the suspension of the writ of habeas corpus. And I will arrest all of you. So kung hindi ako kasama kayo sa mga rebelde, mga kriminal, pati yung mga durugista, then pahirapan mo ako, I will declare a revolutionary war until the end of my term. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Senator Drilon kaugnay ng mga pahayag ng Pangulo. Paliwanag ng Pangulo, babala lamang ang pagsasabi niya na magdedeklara siya ng revolutionary war o revolutionary government. That was just really a threat that you do not push me to the extreme because it would be dangerous for everybody. Si Pia po. It might not really end the way you would like it to be. Mula rito sa Palawan para sa unang balita, Joseph Morong reporting.